Magandang araw mga idol, boxing update po tayo, no? Ito, panoorin po natin ang paliwanag o opinion ni Atty. Tolentino, ang ating boxer short mga idol, regarding po sa paghingi ng tulong ni Casimero dito kay Manny Pacquiao. Isang malupit na opinion nito mga idol at kailangan malaman ng ating mga boxing fans. So let's go mga idol, panoorin natin. Don't forget to like and subscribe kay Atty. Tolentino, ang ating boxer short. Ayan na. Ayun, nagsuntukan na. Let's go. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa Usapang Boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango sa ating passion. At ngayon mga kaibigan, sa totoo lamang, napakaraming balita sa larangan ng pro boxing sa nakaraang linggo. Tama. Nandyan yung rigodo ng balita. Kung matutuloy ba o hindi ang bakbakang Canelo Alvarez at Terence Crawford. May mga nasunog kasi nagmamadaling maka-scoop instead of waiting for the formal confirmation. In any event, tsaka na natin pag-usapan ang Canelo Alvarez versus Terence Crawford fight. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang request ninyo, mga gilo kong fellow boxing fans. Ang hiling nyo, Atty., pwede bang i-analyze mo, i-breakdown mo para sa amin itong naging hiling ni General Casimero kay Manny Pacquiao. Hiniling ni General Casimero, nagawa ni Manny Pacquiao ng paraan para magkalaban itong si Casimero at si undisputed junior featherweight champion Naoya the Monster Inoue ng Japan. Ating i-analyze, ano ba ang rason na ibinigay ni Casimero kay Manny Pacquiao? At kung sakaling siya'y mapagbigyan, siya'y i-welcome muli ni Manny Pacquiao, pwede pa bang isingit si Casimero sa napakabising schedule ni Naoya Inoue? Lahat ng yan ating i-analyze, pag-uusapan sa episode ngayon ng Boxer Shorts. Ayan. At ngayon mga kaibigan, ating i-analyze itong naging paghingi ng tulong ni General Casimero kay Manny Pacquiao. Ayan. Hiling ni Casimero, gawan ni Pacquiao ng paraan na makalaban niya si Naoya Inoue, ang undisputed junior featherweight champion. Ang rason ni Casimero, well, kamakailan sinabi ni promoter Bob Arum ng Top Rank Promotions na mas legendary daw ang karera ni Naoya Inoue kumpara dito kay Manny Pacquiao. So ang tinutumbok ni Casimero ay ito. Parang sinasabi niya kay Manny Pacquiao, gawa mo ng paraan na makalaban ko si Inoue para pag tinalo ko si Inoue, patutunayan ko na mali ang naging assessment ni Bob Arum sa pagsabing mas legendary ang karera ni Inoue kumpara sa ating pambansang kamao. So itong rason ni General Casimero, it involves Manny Pacquiao. Siyempre, makukuha niya ang atensyon ni Manny Pacquiao. Iisipin ni Manny Pacquiao, abay, para sa akin pala ito. Para sa akin pala ito sapagkat gusto mong patunayan si Arum na siya'y mali sa pagsabing mas magaling yung Inoue kumpara sa akin. So, makukuha niya ang atensyon ni Manny Pacquiao with that kind of explanation. Pero mga kaibigan, narito ang ating napakasimpleng analisiya. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Alam ko at alam ninyo ang totoong rason kung bakit humihingi ng tulong si Casimero kay Manny Pacquiao. At ito ang totoong dahilan. Sapagkat mula nang siya'y nag-bolt out kay Pacquiao sa MP Promotions, kay Sin Gibbons, ay sumadsad ang kanyang karera. Kumbaga, hindi naging matagumpay si Casimero on his own. Yung kanyang pag-solo flight ay pumalpak. Yan lamang po ang totoong rason mga kaibigan. Kalimutan niyo na yung anggulo na si Bob Arum, sinabing mas maganda ang karera ni Inoue kumpara kay Pacquiao. Wala yun. Kumbaga, yung rason na yun para lamang makuha ang atensyon ni Manny Pacquiao. Pero ito ang totoong rason. And I think even Manny Pacquiao knows it. Hindi kinaya ni Casimero na mag-solo flight. So, yan po ang totoong rason dyan. Sapagkat tingnan niyo naman, nung siya'y under MP Promotions, he was WBO Bantamweight King. Casimero was coming off a knockout win over Zolani Tete na hanggang ngayon, tingin ko, pinakamagandang performance ni General Casimero. Maganda ang kanyang conditioning sapagkat nado si Memo Heredia. Maganda ang kanyang training sapagkat nado si Honor Neri. So, walang problema. Kompleto recados. Pero nung siya tumiwalag sa MP Promotions after the 2021 fight over Guillermo Rigondo, ay nagkawindang-windang na ang kanyang karera. Now, from 2021 to 2025, ngayon, tingnan po ninyo,
nasaan ang karera ni General Casimero. Una, hindi na siya world champion. Pangalawa, he is facing a ban, serving a ban from the Japan Boxing Commission. Hindi siya pwedeng lumaban sa Japan sapagkat siya banned because of his weight issues. Ang kanyang ranking, bagsak. He is not in a position to fight for the world title because he's what? Rank around number 7. So nakita po ninyo, walang direksyong patutunguhan ng karera ni Casimero. Bagsak na bagsak ngayon, mga kaibigan. Samantalang noon, ang ganda ng kanyang pwesto. Alam nyo ba yung WBO Bantamweight title, he never even got to defend it. It was stripped. Tinanggal sa kanya ng WBO because hindi na kinaya ng WBO ang kanyang mga weight issues. In April 2022, he was supposed to fight Paul Butler. Pero because na-booking na si Nexosona to get his weight in check, bagay na bawal sa London, hindi sinanction yung laban. At ang WBO napika na. So, in May 2022, tinanggalan ng corona si John Well Casimero, the WBO Bantamweight Championship. Yung corona nakuha ni Paul Butler. At si Paul Butler in December 2022 ended up fighting Naoya Inoue for the undisputed Bantamweight Championship. Dapat si Casimero yun. Because malakas ang aking paniwala na kayang-kaya niyang talunin yung Paul Butler if only okay yung kanyang timbang. So, dapat yung December 2022 fight, dapat yung Casimero versus Inoue, not Butler versus Inoue. Nakuha na sana ni Casimero yung kanyang wish. Pero because of weight issues, walang nangyari, mga kaibigan. At ito nga, sinasabi ko, yung estado niya ngayon, walang direksyon. Walang direksyon. Hindi mo alam, ano mangyayari sa kanyang karera? Hindi ka world champion, wala na yung world title sa iyo. Meron kang weight issues. You are serving a ban. Bagsak ang iyong rankings. So, wala ka talagang option. You cannot make it on your own. Tingnan po ninyo from 2021 to 2024, si Mark Magsayo, naging world champion. At ngayon, in a position to become a world champion again. Si Pedro Taduran, Melvin Jerusalem, mga dating world champions, nakabalik sa kanilang mga corona at champion na muli. Si Carl James Martin, one of our best prospects, is even ranked higher than John Well Casimero sa ratings ng WBO Junior Featherweight Division. In fact, kapag binakante ni Inoue ang corona, Carl James Martin will fight for the WBO title, not Casimero, sapagkat mas mataas ang kanyang ranking kumpara kay John Well. So, ayan, nakikita po ninyo, mga kaibigan, na pag-iwanan na si John Well Casimero. Ngayon, sa totoo lang, regardless of the reason, mga kaibigan, ito na. Magandang galaw yung ginawa, magandang desisyon ang ginawa ni John Well na paghingi ng tulong kay Manny Pacquiao. Tama. Yung pagkatok sa pintuan ni Manny Pacquiao, it was a good move. Alam niyo ba yung story ng The Prodigal Son, mga kaibigan? Yung Prodigal Son, yung anak, kinuha na sa tatay niya yung kanyang mana at sinabing gusto ko lang mabuhay on my own. Winaldas niya yung kanyang minana, hindi niya alam kung paano hawakan, nabangkarote siya. And eventually, muli siyang kumatok sa pintuan ng kanyang tatay at sinabing, Daddy, tanggapin mo na ako ulit, nagsisisi na ako, ako'y ibalik mo na sa ating tahanan, bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Yan ang istorya ng Prodigal Son. Parang ganyan ang istorya ngayon ni General Casimero. Siya yung Prodigal Son at ang tatay ay ang MP Promotions o si Manny Pacquiao. So let's hope this will have a good ending. Alam naman natin, mabait si Manny Pacquiao Maaring bigyan niya ng isang chance pa itong si General Casimero. Pero iyan po ang naging istorya, mga kaibigan, kung bakit kumakatok sa pintuan ni Manny Pacquiao itong si General Casimero. Napakasimpleng dahilan. Hindi nag-click yung kanyang pagsusolo flight. No man is an island, sabi nga nila. Tama. At ito nga, mga kaibigan, marami na intriga kung ano magiging tugon ni Manny Pacquiao sa hiling ni General Casimero. Now, if I were Manny Pacquiao, yes, tatanggapin ko muli si General Casimero sapagkat hindi natin pwedeng itanggi na isa sa mga pinakamagaling na boxer natin ngayon ay si General Casimero. Lalo na kung siya'y kondisyon. And I believe General Casimero still has a few good fights left in him. Pero dapat kay Manny Pacquiao, kung si Manny Pacquiao, ikaklaro ko, pagbubuksan kita ng pintuan, ikaw ay i-welcome ko sa aking tahanan.
dapat, Johnwell, ang sundin mo ay ang alituntunin ng aking tahanan, ng MP Promotions. Hindi pwedeng papasok ka dito, sasabihin mo, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan iswallow ni General Casimero ang kanyang pride. Kailangan sumunod siya sa kalakaran ng tahanan kung saan siya magiging bisita. So, ganyan dapat ang maging sitwasyon dito. You follow the Pacquiao rules. It's the Pacquiao rules on the highway. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, kung sakaling magkaayos, pwede pa bang ilaban si Casimero dito kay Naoya Inoue? Number one, bakit hindi? Sapagkat alam natin, kaya ka nga bumabalik kay Pacquiao at sa MP Promotions, alam natin, may connect the dots, may connection ang MP Promotions. Pwedeng gawa ng paraan. Pero tinan po natin ang schedule ditong si Naoya Inoue. Medyo fully book ha. Kapapanalo lamang niya kay Yejun Kim, isang Koreano, sa isang laban na walang kakwenta-kwenta. Now, this coming June, tentative, baka idepensa ni Naoya Inoue ang kanyang corona sa number 1 rank contender ng WBC na si Alan Picasso. Now, there is a possibility also, kung sakaling magiging maigsi ang laban kay Picasso, baka September, muling lumaban si Naoya Inoue. Ang chismis, baka pagbigyan na niya si Murodjon Akhmadaliev, yung matagal ng number 1 rank contender ng WBA. So, maaaring si Akhmadaliev yun. And then, December, mga kaibigan, lalaban si Naoya Inoue sa Riyadh season doon sa Saudi Arabia. Open schedule pa yon. Ibig sabihin, hindi pa klarado kung sino ang kanyang makakalaban. Pero may chismis na yung December fight, baka yun na maging pag-akyat ni Naoya Inoue sa featherweight division. So, maaaring umakyat na siya sa featherweight division, and that fight in Riyadh could be for the world featherweight title, 126 pounds na. So, ayan ang tanong, mga kaibigan, saan pwedeng isingit si General Casimero sa tila fully booked na schedule ni Naoya Inoue? Pero pwede pa rin mangyari. Number 1, why? Sapagkat hindi naman ino-honor ni Naoya Inoue yung requirement na idepensa ang kanyang undisputed title sa mga number 1 rank contender. Hindi naman niya ino-honor. Galit na nga si Murodjon Akhmadaliev eh. So, maaaring doon pwedeng isingit si General Casimero kung itutuloy ni Inoue yung kanyang style na umiiwas sa mga number 1 rank contender. Although ito, yung WBC, mandated talaga siya. Kung lumaban kontra kay Alan Picasso. Pero yung Alan Picasso, tingin ko, hindi rin mananalo kay Naoya Inoue. Malayong-malayo, mga kaibigan. So, kung magka-problema doon sa Akhmadaliev, magkaroon na naman ng gusot, ay baka doon, pwedeng maisingit si General Casimero. Kailangan lang ipatunayan niya na he's already in good shape, and of course, MP Promotions must work its magic. Ganun lang po kasimple yan. But it can happen, yes, pwede pa rin po mangyari. Although right now, yung window of opportunity, medyo lumiliit sapagkat packet na po ng timbang itong si Naoya Inoue. Papunta na po siya sa featherweight o 126 pound division. But let's see if there's anything that the MP Promotions is good, it's working magic. Magagawa nila ng paraan, mga kaibigan. So, yan po, mga kaibigan, ang ating analisiya. Itong naging request ni General Casimero kay Manny Pacquiao na siya tulungan na makaharap si Naoya Inoue. Let's hope things will turn out for the better. Things will turn out for the better. Because sayang naman si General Casimero kung mawawalang saysay ang kanyang karera at this point in his career na tingin ko meron pa siyang good fights left in him. Yan po ang Boxer Short for today. Muli, ako po si Atty. Ed Tolentino, nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po at muli, aking pinapaalala, walang personalan. Yun po, mga idol, narinig natin na talagang punto por punto, direct to the point, straight to the point. Kaya daw na humingi na ito ng tulong sapagkat nagkawindang-windang karera ni Casimero, no? Kumbaga, mula nung naging champion siya, pero ngayon, rank number 7 na binaba pa siya dahil hindi nga niya nakuha yung timbang niya, yung last laban niya kay Sanchez. At rank number 7 na siya sa WBO, so hindi na siya champion. Well, para sa akin naman, mga idol, no? Malaking pag-asa talaga. At ito,
napaka-good moves talaga itong ginawa ni Cuadro Alas na humingi siya ng tulong. Although, hindi direct ni Sean Gibbons, pero pagka si MP Promotion o si Manny Pacquiao ang iyong hininga ng tulong, pareho lang din. Si Sean Gibbons pa rin. Kasi si Sean Gibbons ang mag-negotiate yan eh. Siya po ang maghahanap ng paraan para makakuha ng laban. Kasi lahat po ng mga nakalaban ni Naoya Inoue, mga idol, lahat po yan ay mga alaga ni Sean Gibbons. No? Mula kay Duhini, Fulton, Neri, at kay Kim, Tapalis, sino pa? Halos lahat po kay Sean Gibbons po. Kaya, siyempre, pagbigyan ito ni Manny Pacquiao, alam naman natin na talagang pagbibigyan ito ni Sean Gibbons kasi parang anak na rin yan ni ni Sean Gibbons yan si Cuadro Alas Casimero eh. Kaya kahit pa medyo kunyari aakyat na itong si Naoya Inoue sa featherweight, pwede naman siyang aakyat din ng featherweight eh. At mas mapabilis pa, alam nyo naman si Sean Gibbons, mas malupit talaga maghanap ng kumbaga, kung nakita nyo itong laban ni Duhini versus Nick Ball, di ba? Nakita nyo, may laban na si Duhini versus Nick Ball. Imagine mo, natalo si Duhini pero may laban siya for championship. Ganon din ang mangyayari kay Cuadro Casimero. At posible pa na itong si Casimero, pag bumalik talaga, totoong babalik ito sa MP, maaari ba itong magiging 5 Division World Champion? Mag-champion siya dito sa Super Bantamweight. Pag umakyat ito sa featherweight, mag-champion dito. Baka doon sila magkita ni Naoya Inoue. So, hoping tayo mga idol na ito mapagbigyan ng MP Promotion o kay Sean Gibbons at ni Manny Pacquiao na babalik uli si Cuadro Casimero kung totoong babalik mga idol. Okay, hanggang dito lang kayo. Maraming salamat. Yan po ang ating napakalupit. So don't forget, napakalupit na analysis ni Attorney Tolentino. Huwag niyo sanang kalimutan mga idol mag-like and subscribe sa kanyang YouTube channel, Boxer Short Attorney Tolentino. Hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi.